Oops, panasabi ko lang na po muli. Isa na namang mas pina-level up at mas pinasarap. Ayan na pork caldereta ang ating recipe sa ngayon. Pero bago yan, intro muna tayo. Ayan, okay guys, ito yung ating mga sangkap, bawang, kamatis, at sibuyas, siling labuyo, bell pepper, carrots, at patatas. So gagamit rin tayo ng pork cubes. Nakaready na rin yung atsuete, areno, or liver spread. May kakanggata rin ako nakaready, at yung patis, panimpla. Ito yung ating lulutuin, pork, yan, pork buto-buto or pork buto-buto, hinalo ako ng pork kasim. Ayun, so ang hirap bigkasin, no? Minarinate ko lang siya sa tuyo, paminta at kalamansi. Dahil nakasalang na rin yung ating kawali at mainit na, so naglagay ako ng mantika. Uunahin kong iprito yung ating patatas. Piprito natin to ng bahagya, sabay na rin natin yung carrots. Para mas masarap ang texture ng ating gulay. Ayan, masarap pagka medyo naprito ng bahagya bago natin ilagay sa ating lulutuing ulam or pansahog. Yan, hanguin na natin, no? So, hindi natin kailangan iprito ng matustado. Basta bahagyang luto lang. Ganun na rin yung ating bell pepper. Biprito ko lang ito na mga ilang segundo. 2 pirasong bell pepper yan. Medyo maliliit nga lang, guys. Isa na rin natin yung bawang. Once na magbago na yung kulay ng bawang at sa tingin nyo ay okay na, ilagay na natin yung sibuyas. Okay, so kamatis naman ang ating ilalagay. 3 pirasong kamatis yan, guys. So hindi ako gagamit ng tomato sauce. Okay na yung kamatis lang. Okay, takpan lang natin para mas mabilis na lumambot yung kamatis. Mas masarap sa kamatis yung medyo nadudurog na. Kagaya nito. So, ayan, malambot na yung kamatis. Kaya ilagay na natin yung ating pork na minarinate sa tuyo, paminta, at ano ba yun? Kalamansi. Ayun guys. Nabablock out or nabablangko ako. Ayan. So, hindi ko muna to ihalo, no? Para palalabasin natin yung tubig. Hayaan lang natin siyang ganyan. So, kailangan masangkutyan natin siya mabuti. Para mas masarap yung pagkakaluto ng ating karne. Ayan, baliktarin na natin. So, gamitan na natin ng sandok or ng siyanse. Ayan, o diba, lumabas na yung tubig. Okay, takpan natin muli. Ayan na guys. Dahil natuyuan na, ilagay na natin yung atsuete na naka-ready. Ayan, salain natin para yung buto hindi na sumama. Ito yung nagbibigay ganda ng kulay sa ating nilulutong ulam. Okay, mas malinamdam kasi pag atsuete yung ating nilalagay dyan sa ating karne. Mas gusto ko to kaysa tomato sauce. Okay. Ayan, ilagay na rin natin yung reno or liver spread. So, isang maliit na, yung nasa pinakamaliit na paklang ng reno ang ating gagamitin. So, naglagay na rin ako ng tubig para mas mapalambot pa natin yung karne. At maglalagay na rin tayo ng, sabay na natin yung peanut butter, mga 3 kutsara. So, ganyan nga karami yung tubig. Kung gusto nyo bang mas malambot, pwede pa kayo mag-add ng tubig. Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa umunti na lang yung sarsa. Ayan, 3 kutsara peanut butter yung nilagay ko. Okay, takpan na natin. Hintayin natin lumambot at umunti na lang yung sauce. Ayan, so kagaya niyan. Lagay na natin yung kakanggata. Dahil kakanggata yan, okay lang na may sarsa pa yung ating niluluto bago natin ilagay yung kakanggata. Para hindi masyadong matamis, yung hindi nakakauma yung ating niluluto. Ayan, no? Ihalo lang natin ang bahagya. So, nilagay ko na rin yung siling labuyo para may kaunting anghang yung ating niluluto. Kung gusto nyo maanghang, pwede nyo siyang hiwain or putol-putulin para makuha nyo talaga yung gusto nyong anghang. So, ako okay na yung ganyan. Pagkakain na lang, sa gusto ng maanghang, so kunin yung sili. Nilagay ko na rin yung patatas. Ganon na rin yung carrots. Dahil luto na rin naman yung ating karne at
Ayan, yung sauce na lang ang ating naantay. Lulutuin lang natin hanggang sa lumapot at umunti na yung sarsa nito. Yung tipo nagmamantika na, no? O, naglagay tayo ng kaunting asin dahil hindi pa ako nalagay ng asin mula kanina. Okay, so ayan na guys. Ganda na ng sauce. Ang lapot ng sauce dahil sa ating reno, gata, at peanut butter. Ang bango na rin niya guys. Okay. Lagay na natin yung ating bell pepper. Yung ating last. So, pwede niyo nang timplahan yan kung anong sa tingin niyo kulang pa. Kung anong kulang, kung matabang, pwede kayo mag-add ng patis. Pwede kayo maglagay ng egg bechin kung kayo naglalagay ng bechin. So, ganun lang. Okay, so okay na to guys. Luto na yung ating nilutong ulam. Ang luto na to ay pork caldereta. Ayan. So, ito naman ay may halong gata. Alam nyo naman, Bicolano. At subukan nyo. Sigurado magugustuhan nyo rin to. Ayan, so kaunti na lang. Patuyo-tuyoin natin. Tingnan nyo naman ang itsura niyan. Kung hindi talagang, hindi nyo may enjoy yung talagang may kung ano-ano nang sinasabi ko. Kung talaga may enjoy nyo yung sarasa pa lang. Ayan, marami na kayo makakain kanin. Yan, sa mga nagda-diet dyan, yung less rice. Naku, hindi advisable yung ganitong ulam. Pwede naman. So, ganun lang. Huwag yung maalat. Yung katamtaman lang. Kung gusto nyo kumain ng purong ganitong ulam lang. Ayan, ang sarap nito guys. Ito talaga ay sarsa pa lang ulam na. Okay, sana nagustuhan yung ating recipe ngayon, yung ating pork caldereta na mas pinag-creamy dahil nanaluan natin ng gata. Yun ang sekreto. Dahil niluto natin ng husto yung gata, kita nyo naman, medyo nagmamantika na. Ayan, ang kasarap talaga nito, lalo't may kaunting anghang pa. So maraming salamat po, Panlasa Bicolano, hanggang sa muli. Sana gusto yung ating recipe. Bye!